dapat umalis sila doon. Hindi nila hahayaan na hindi nila maisasagawa ang kanilang pananampalataya sa mga ganung lugar dahil paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalawak ng kanyang kalupaan. Sinabi ni Al-Imam Baghawi, siya ay ulama ng tafsir. Sabi niya, سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Noong nakaraan mga kapatid ay natalakay natin sa pagpatuloy natin dito sa pagtalakay sa ikatlong pangunahing prinsipyo, ang pagkilala sa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay natalakay natin noong nakaraan na ang kanyang mi'raj, ang kanyang pagpaitaas mula sa kanyang paglalakbay mula sa Makkah patungo sa Baitul Maqdis sa Aqsa sa Palestine. Nagsala siya doon kasama ang mga propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ang naging imam hanggang sa pumaitaas siya sa unang palapag ay nadaanan niya si Adam alaihi salam hanggang sa makuha niya ang kautusan kay Allah subhanahu wa ta'ala na 50 beses na pagsasala. Bumaba siya, tinanong siya sinabihan siya ni Musa alaihi salam na humingi siya ng pag-aanin sa kanya ni Allah at naging 5 beses na lamang ang pagsasala sa isang araw. Sa pagpapatuloy, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wasalla fi Makkah 3 sinin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsala sa Makkah ng 3 taon. Ibig sabihin, nandun pa siya sa Makkah ay nagsasala na siya. Ngunit ang kanyang pagsasala sa Makkah ay apat na beses. Hindi katulad ng pagsasala natin ngayon. Apat na rak'ah. So, thumma wa ba'dahu umira bil hijrati ila al-Madinati. Pagkatapos ng 3 taon na iyon, na paggagaling niya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipag-obliga sa kanya ng sala. Nagpagsala pa siya noong 3 taon, na bawat sala niya ay 4 na rak'ah. Ngunit noong sa Madina na siya ay naging katulad ng sala natin ngayon na wait lang. Ang pagsasala niya doon sa Makkah ay 2 beses. No? Hindi katulad sa atin ngayon na 3 beses sa Maghrib, 4 sa Isha, 2 sa Fajr, 4 sa Dhuhr, at 4 din sa Asar. Nanatili ang pagsasala na yun ng 2 rak'ah sa paglalakbay, ngunit kung hindi naglalakbay ay ganito sa pagsasala natin ngayon. So yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inutusan siyang mag-evacuate doon sa Madina dahil pinipigilan siyang ipalaganap doon ng Islam. Kanyang mga kasamahan, tagasunod, sahaba ay pinapahirapan, hindi nila na isasagawa ang syiarul Islam, yung mga dapat gawin sa ating hindi nila nakagampanan ng relihiyon doon. At sa Madina, mayroon doon Ansar, mga tumutulong sa kanila. Kaya tinawag na Ansar kasi tumutulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dahilan kung bakit pwede tayong mag-hijra, mag-evacuate mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung tayo ay nasa lugar na hindi natin pwedeng i-practice ang ating pananampalataya doon. Pinapahirapan sila hanggang sa pati ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinangad nilang patayin. Sinikap nilang patayin, ngunit nakaligtas ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan ng hijra ay al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam, paglipat mula sa lugar ng
pagtatambal papunta sa lugar ng Islam. Ang hijrah na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay faridatun ala hadhihi al-ummah. Ibig sabihin nun ay obligado sa mga umma na ito. Obligado sa atin na umalis tayo sa lugar kung ang lugar na yon ay baladusir, lugar ng pagtatambal, mga kupar. Kung hindi natin kayang isagawa ang pananampalataya natin noon. Ngunit sa atin sa Pilipinas, alhamdulillah, hindi naman tayo pinipigilan doon na isagawa, i-practice ang ating pananampalataya doon. Mga Muslim, pwede silang mag-hijab, yung azan, nasasagawa natin yung azan, pagsasala ng Eid sa public places, nasasagawa natin, pagsasala araw-araw. So, hindi natin kailangan mag-evacuate. Pwede tayo magpatay ng madrasa, ngunit ang problema mga kapatid ay hindi nila tayo pinipigilan, pero hindi nagsasala yung mga kamusliman, subhanallah. Mga babae hindi nag-hijab. So, paano yan? Di ba? Hindi yung mga kufar ang kanilang problema, kundi mga problema nila mismo. Wahya baqiyat ila taqum as-sa'a. Ang mundo, patunay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tunay na sila na yaong kinuha ng mga anghel ang kanilang kaluluwa. Ibig sabihin namamatay sila, zalimi anfusihim, makasalanan sila sa kanilang sarili. Ang sasabihin ng mga anghel sa kanila, fima kuntum, ano ang sitwasyon ninyo sa kalupaan? Nubuhay pa kayo? Anong ginagawa ninyo? Itong sinasabi niya, qala kunna mustad'afina fil ard. Kami, sabi niya, ay wala kaming kakayahan, minaliit kami, niyurakan kami sa kalupaan. Sabi niya, ibig sabihin hindi nila naisagawa ang kanilang pananampalataya doon, hindi sila umalis, nanatili sila doon. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Hindi baga ang kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak? Hindi ba dapat doon kayong magpunta? So ganun mga kapatid sa pananampalataya Islam, sa lugar kung saan man tayo hindi natin isasagawa ang ating pananampalataya, umalis ka doon. Sinabi pa ng Allah, ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. O kayong mga mananampalataya, tunay na aking kalupaan ay napakalawak, ako ang inyong sambahin. So dapat sa ganong sitwasyon ay umalis ka sa lugar na yon mga kapatid. Di ba sa Myanmar, di ba sinusunog ang mga Muslim? So mananatili ba sila doon? Dapat umalis sila doon. Hindi nila hahayaan na hindi nila may sasagawa ang kanilang pananampalataya sa mga ganong lugar. Dahil paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalawak ng kanyang kalupaan. Sinabi ni Al-Imam Baghawi, siya ay ulama ng tafsir. Sabi niya, سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang dalawang aya na yon na sinabi natin mga kapatid. Sila ay mga Muslim noon sa Makkah. Hindi sila umalis. Hindi sila sumama sa paglipat ng mga Muslim mula Makkah papuntang Madina. Hindi nila naisagawa ang naisabuhay ang kanilang pananampalataya. So yun, na-blame sila ng mga anghel kung bakit ganun, bakit sila parusahan. Hindi ibig sabihin, hindi excuse na wala tayong kakayahan na isagawa ang ating pananampalataya, mananatili tayong ganun na lang. Dapat gumawa tayo ng paraan. Ang patunay ng pag-evacuate sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya,
la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'u at-taubat hatta tanqati'a at-taubatu wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hindi daw mapuputol ang pag-evacuate, pag-obliga sa pag-evacuate hanggang sa hindi maputol ang pagtatawba. Wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, at hindi napuputol ang pagbabalik loob hanggang sa sumikat ang araw sa kanyang nilulubugan. So, ibig sabihin, hanggat ang pinapayagan tayong magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay inuutusan pa rin tayo na mag-evacuate sa mga sitwasyon na gano'ng lugar na hindi natin kayang isagawa ang ating pananampalataya sa mga lugar ng mga musyrikun. At ang pagtatawba na naman mga kapatid sa pananampalataya sa list na ito ay laging nandyan hanggang hindi lumubog ang araw, hindi sumikat ang araw sa kanyang nilulubugan. So, ibig sabihin, may time na sisikat ang araw sa kanyang nilulubugan. Yun ay isa sa pinakamalaking palatandaan na malapit ng pagkagawin ng mundo. Kung mangyari ang ganon, hindi na tayo pwedeng magtawba kasi hindi natatanggapin. Ngayon, ito na yung dahilan. Tazkir huna hukm as-safar ila biladil kufar. Ngayon, ano ang mga batas sa paglalakbay sa lugar ng mga hindi mananampalataya? Di ba? Pag-usapan natin kanina, maraming naiingit na pumunta sa Europe, Canada, Australia, New Zealand. Bakit? Dahil doon ang maganda ang offer, di ba? Maganda ang kanilang maganda ang sahod, di ba? So, anong hukom ng pagpunta doon para sa atin ng mga Muslim? May 3 kondisyon na pinapayagan para makapunta sa mga ganong lugar. Ang una, kung ikaw ay isa may alam para makadepensan mo yung sarili mo sa syubha, mga alinlangan. Kung wala kang sapat na kaalaman sa iyong pananampalataya, ay hindi ka pwedeng pumunta doon dahil masisira ang iyong pananampalataya. Ang pangatlo, kung ikaw ay may iman, may din, ibig sabihin, relihiyoso, na kaya mong tanggihan ang mga syahwa, mga pagnanasa. Pangatlo mga kapatid sa pananampalataya, kung ikaw ay nangangailangan, ibig sabihin kailangan kong punta doon, walang kurso na mapapag-aralan sa lugar ninyo, pwede kang pumunta doon para pag-aralan niyon, o kaya kung ikaw ay nagdadawa, o kaya may sakit ka na doon lang ang may magagaling na doktor na kayang lunasan ang iyong karamdaman. Bukod ba doon, hindi pwede. Pumunta ka lang doon lalo ng magandang sahod, hindi pwede mga kapatid kung wala sa iyo ang mga 3 katangian na yun. Dito na lang tayo sa Saudi mga kapatid kasi dito naalagaan pa natin ang ating pananampalataya at kumikita rin naman kahit paano. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.